nakatutok sila, hindi umaalis. Pero meron diyang mga tumututok para mamuntos. Eh di mamuntos kayo. Tingnan ko naman kung ano ipupuntos nyo. Eh si Soriano sabi gago. Eh di nagmumura. Ha? Nagmumura ba pag gago? Hindi mo ba alam ang kahulugan ng gago? Biro mo tumanda ka na sa Pilipinas, hindi mo pa alam ang kahulugan ng gago? Mura ba yun? Panoorin natin ang nasa eskwela. Tinuturo sa eskwela ito eh. Kung ano ang kahulugan ng gago. Pakinggan nyo. Mo, nasa abakada pa yan. Gagot gaga ay yung mga hangal. Mura ba yon? Basahin natin sa diksionaryong Pilipinong ginawa sa UP. Mura ba yan, yung gago? Basa. Lang kayo sa pagsusuri. You do not know normalcy. Ito ang nagmumura raw ako pag sinabi kong gago. Ano kahulugan ng gago ayon sa UP Dictionaryong Pilipino, kapatid na Daniel? Gaga, babae na mahina ang ulo o walang talino. Gago kung lalaki. Kita mo, gago ka nga. Bakit mo sasabihin malakas akong magmura? Ray Liwagon. Hindi ako nagmumura. Pag sinabi kong gago o gaga, ang ibig sabihin nun, hindi nakakaunawa, walang talino, hindi nag-iisip. Ang tawag nga ni Pablo sa kanila, loko eh. Buti nga ako, gago lang eh, mas magrabe yung loko. Basa, sa isang talata, 1.22 ng Roma. Sila'y mga lokong nagmamarunong. Ayan, kaya ikaw, masasabi ko sa'yo, Ray, huwag kang maging lokong nagmamarunong, Ba't daw ang lakas kong magmura? Para kang iglesia ni Manalo. Siguro iglesia ni Manalo ito, ang iglesia ni Manalo, masama raw yung gago, nagmumura raw. Kaya kunyari, hindi nila sinasabi yung gago. Ini-spelling pa ka, G-A-G-O. Kaya kaplastika ng mga manalista. Mga ministro ni Manalo, mga plastik. Pakinggan nyo, Kaya puntahan natin yung pangangatwirang punong-punong palamura. Kapatid na Paula, sabi niya, aba, hindi anya nagmumura. Hindi ako nagmumura. Kung gumagamit man ako ng salitang G-A-G-O. Medyo nagmura ang time. At kami nga ho, ang pinatutungkulan niya yung termino na kanyang ginamit. Yung T-A-N-G-A ba yun? T-A-N-G-A. Hindi niya masabi yung, kasi nagmumura raw G-A-G-O. Ayaw nilang gamitin dahil ako raw palamura. Hindi raw sila gumagaya sa gano'n nagsasalita ng mura. Para sa kanila, gago, yun daw gago, mura daw yun. Para sa inyo, para pasamain nyo ako. Tapos yung tanga rin, T-A-N-G-A ba yun? Ayaw pa sabihin eh. Ini-spelling pa. Kala mo kay babanal nito mga mokong na ito. Ang totoo, yung puno nyo nagmumura. Pagka mura yan, mas matinding magmura si Manalo. Pakinggan nyo si Manalo. Pero napakasama naman na ito palang mga tinutustusang ito pala naninira sa iglesia. Napakagagong pangangasiwa na gumagas. Ito pala ang mga tinutustusang ito, siya pa ang naninira sa iglesia. Napakagago kang pangangasiwa. Siya nga, superlative degree pa napakagago. Ray Liwagon.
Di nagmumura yung puno mo, mas grabe pa, superlative degree pa eh. Napakagago. Pag sinabi mong ang gago, mura, yung puno mo ang unang-unang nagmumura. Yung tanga, pag sinabi nyo na mura, tanga ka nga talaga. Pag sinabi mong mura yung tanga, pakinggan mo si Pablo. Sa Galacia 3:3. Tangang-tanga na ba kayo? Nagsimula na kayo sa espiritu at ngayoy magtatapos kayo sa laman? Kita mo? Yung tanga ba mura? Tangan-tanga ba kayo? Sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, nasa Biblia, meron talagang tanga, engot. Pag nasabihin mo, nagmumura ako, tanga talaga, ano ba ang kahulugan ng tanga? Balik sa diksionaryong Pilipino. Ang humatol sa atin yung diksyonaryo, hindi kayo. Mga plastic. Basa. Tanga. Tao na kulang sa kakayahang humatol at magpasya. Kita mo, yung kakayahang humatol at magpasya, tanga yun, pagkakulang ka. Ang isang kahulugan nun, bobo. Mura ba yun? Hindi mura yun. Kalagayan ng tao yun. It's an adjective. Na pag sinabi, napakatanga mo naman. O kaya, pag sinabing tanga, it's a noun. Ano? Ginagamit na noun. Pero pagka sinabi, itong si Jose, napakatanga nito, it's an adjective modifying the person of Jose. Huwag niyo sabihin mura yan. Ang ginagamit ko, lalo na sa ere, pinag-aralan ko muna. Para sabihin niyo, nagmumura ako. Ikaw, isang iglesia ni Manalo, si Ray Liwagon. Buti naman nakikinig ka sa akin. Salamat sa Diyos. Patawarin ka nawa. Lakas ko raw magmura. Hindi mura yon. Sinasabi ko lang yung hindi tinuro sa'yo ng pastor mo na nagpapakunwari na sila hindi nagsasalita ng gago at ng tanga. Pero nung magalit, pakinggan nyo kung paano magalit itong mga ministro ni Manalo. Pero ang ibig mo ba sabihin niyan, kapatid na Ramil, ay tinatanggap mo talagang mayroong sugo, nagpapakilalang sugo pero gago. Hindi lang ho sugong gago, sugong tarantado pa. Meron talaga yan. At patutunayan namin na ang numero unong sugong gago at tarantado pa, ikaw mismo yan, Mr. Soriano. Alam mo yan. Tamo? Dahil nagmumura rin yung pastor mo. Patutunayan daw nila ako ang sugong gago at tarantado. Hindi mo kayang patunayan yan. Hinamon ko na nga yung leader mo, hindi lumaban ng diskusyon eh. Nilagay ko pa sa Manila Times eh. In-announce ko pa sa TV eh. Para ka ako wala na tayong pagtatalo kung si Kristo'y tao o Diyos o si Manalo ay anghel o tao. Hinahamon kita Manalo sa isang debate. Alam niyo ang sagot? Basa. Pakinggan niyo kung ano ang sagot nila. Kaya nga, sabi ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang sinasabi sa'yo, Mr. Soriano. Sandali ha. May hamon si Soriano, ang gusto niyang makalaban ang kapatid ni Eranio Manalo. Anong sagot ng kapatid ni Eranio? Ang sabi sa'yo, ganito, Soriano, patunayan mo muna, makipagdebate ka muna sa Papa ng Iglesia Katolika at maglalating ka nga, sabi sa'yo, at saka tatanggapin yung hamon mo sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Pag hinarap ka ng Papa sa Roma, haharapin ka na rin ng Kristo. Tamo, anong sagot yan? Yan ang sagot ng gago. Gago talaga yan. Kayo, yung puno mo hinahamon ko, ito mo ko sa Papa sa Roma. Nung panahon na yon, naghihingalo na yung Papa. Pero mo wala kayong sa kapwa-tao, wala kayong mercy. Naghihingalo na si Papa Juan Paulo II nun eh. Tapos sasagot-sagot niya, lalaban muna raw ako sa Papa sa Roma at maglalatin ka na saka tatanggapin ang hamon mo. Anong sagot yun? Di ba sagot ng gago yun?